Sa kabundukan ng Kalinga matatagpuan ang Buscalan Village, tahanan ng Butbut tribe at ng isang buhay na alamat. Si Apo Wang-od ang pinakamatandang mambabatok ng Pilipinas, tagapangalaga ng sinaunang sining ng batok. Si Apo Wang-od ay pinanganak noong February 17, 1917. Sa kasalukuyan siya ay 108 years old. Isang buhay na patunay ng tibay ng kultura ng Butbut at ng Buscalan Village. Para sa mga Butbut, ang bawat marka ay simbolo ng tapang, pagkakakilanlan at respeto sa mga ninuno. Dito sa Buscalan, ang kultura hindi kwento ng nakaraan. Ito ay patuloy na nabubuhay. Ayan, what up mga drops? Ito lang natin uumpisahan yung video natin. Andito na tayo ngayon sa bayan ng San Jose, sa Nueva Ecija. On the way kami ngayon sa Buscalan Village. Kaya po Wang-od, solid na long rides naman ang gagawin natin ngayon mga tropa. So base kay Google, nasa 4 hours pa tayong tatakbo. Pagmula rito sa location natin, papunta ng Banawe, Welcome Mark. 173 kilometers distance. Past 4 AM na. Grabe, ang lamig. Inginig yung mga tuhod ko sa sobrang lamig. Grabe. Tapos puro kurbada. Ayan o, napakadilim mga tropa. Grabe. Dalawang motor lang kami. Wala kami mga backride. Sa tinagal-tagal ng panahon, ngayon lang ulit tayo nakapag-ride ng walang backride ng solo. Muntik pang hindi matuloy ito mga tropa kasi nagdadalawang isip kami dahil nag-backout yung isang kasama namin. Pero kahit dalawa kami, laban. Patikim pa lang yung mga kurbadaan dito. Akit pa tayo ng Paipugaw. Tapos dadaan pa tayo ng Bontok, magsasadangga pa tayo, tapos Buscalan na. Grabe, ang tagal naming pinangarap na makapag-rides dito. Mapuntahan si Apo Wang-od, the living legend. Tinatawag na bitukang manok ng norte mga tropa. Santa Fe, Nueva Vizcaya. Mga trops, nakikita nyo pa sa mapa. Ayan o, yun yung kurbada no. Madilim mga tropa. Dito na tayo sa Nueva Vizcaya, welcome Mark. Ayan na, madilim lang. Time check mga tropa, 5:20 AM. Grabe, ang lamig. Sobra. 2 hours and 11 minutes po. Nasa Aritaw na tayo. Aritaw na yung Vizcaya. Di namin napagandaan yung ganito kalamig na panahon. Naninigas yung mga daliri ko. 2 oras pa bago tayo makarating ng Banawe, welcome Mark. 6 na oras na kami bumabiyahe. Mahigit 200 kilometro na rin yung tinatakbo namin. Nasa kalahati pa lang kami mga troops. Ang target talaga natin, madiretso natin sa Buscalan Village to. Wala pa kaming plano the next day. Focus lang muna kami rito kay Wang-od. Doon na lang namin pag-uusapan kung saan kami the next day. Alright mga tropa, balikan ko kayo. Nanginginig na talaga ako sa lamig. Papunta na to ng Bayumbong, Santiago, Solano. Haba rin tong tulay na to. Oh, di pala to one way pala, one way. Di pa pala pinadadaanan yun sa kabila. Welcome, Bayumbong. Bayumbong na. Lagpas na tayo ng Bayambang. Time check mga tropa. 6:44 AM. Doon, papuntang Isabela. Dito na, papuntang Banawe. Banawe, Ipugaw. Kulang 300 kilometers na tinatakbo namin. Magpipitong oras. Magpipitong oras na kami bumabiyahe rito ngayon. So, kung dire-diretso tayo, estimated. Alas 8, nandun na tayo sa may Banawe. From Banawe, papunta kay Wang-od sa Buscalan Village. Nasa 4 na oras pa yata. So, baka abutin din kami ng hapon makarating doon. Pagkakit natin ng Bontok, baka zero visibility na yan. Update ko kayo mga tropa pag nakahanap na tayo ng makakainan. Welcome to Ifugao Province. Welcome, Municipality of Lamut. Makakarating tayo ng Banawe nito, malamang mga bago mag-alas 9 o alas 9 na. Alahin mo yun, Ifugao na pala to. 108 years old na raw siya eh. Tandaan na. Pero malakas pa siya, nagtatattoo pa. Isang karangalan yung matatakan tayo ng isang the living legend, Apo Wang. Ang ganda mga tropa. Pakaganda. Lagawi, turn right. Banawe, turn right. Kiangan, turn left or straight o turn right tayo. Ito na yung papuntang Tinok. Tinok, highest point. Tapos dito tayo. Baguio. Ito na yung tulay. So, dito na siguro tayo magpalipad ng drone.
Hangin muna tayo mga tropa. Tama. So yun, paayos muna natin 'to mga tropa. May problema daw yung pito. Kasi kuya, thank you ha. Hihingihan tayo ng sticker ni kuya. Susunod, magpapagawa na tayo. Pero pag ano na, patagalin pa natin. Dapat tayo masyadong subscriber. Tsaga-tsaga lang tayo. Sakaling mapansin. Pero mapansin tayo o hindi. Patuloy pa rin tayo babiyahe, magra-rides. Patuloy pa rin natin i-share yung mga magagandang lugar dito sa atin sa Pilipinas. 1.4 kilometers. Sa wakas, makahinto na tayo. 2 minutes. Nakikita ko na. Nararamdaman ko na. Grabe na yung lamig dito sa taas. Na 1 minute. Panahoy, welcome arc na. Kapit na tayo. Ito na. Ando. Grabe. Amazing. Mapapanganga ka na lang. Banawi. Welcome, Banawi. Touchdown, Banawi. Kain muna tayo dito sa may Banawe, Ifugao. Ngayon lang almusal. Na kami kakain ng kanin. Mga tropa, kain muna. Kapatato ka ba? Saka mapapatato, saka ba yun? Sayang naman pagpunta ko dun, hindi Oo. na papatato. Diba sabi mo, saan mo gustong pumunta? Saan mo gustong pumunta? Kaya nga eh. Dalawa Ano bang dream ride mo? na gusto ko. Oh. Wangod. Parehas kami. Wangod, Parehas wangod. kami ni Cardel. Kasi ako dream ride ko. Buskalan kay Wangod. Wangod. Talagang dalawa lang kami natuloy dito sa Buskalan. Bali 400 kasi yung ano babayaran mo eh. Yung Pero makukuha mo yun. oh, sa yun. Remembrance yun. Let's go! Gawin na natin. Ang Buskalan Adventure. Bontok naman tayo. Bontok. Marami pa tayong susuonging mga bundok. Pero hinto muna tayo sa Banawe Rice Terraces. For the second time around, makikita natin ang Rice Terraces ng Banawe. Madalas lang natin makita sa TV, sa postcard. Masisilayan ulit natin ang harapan. Grabe na yung lamig. Umaraw ka naman. Welcome, Barangay Taman. Grabe yung landslide na nangyari sa lugar na to. Puro landslide. Mga nahulog pang puno. Pwede pumasok? Pasok na. Di ba tita? Ganda. Kaya lang, kaya lang yan ng bahay. Kaya lang, pumangit na. Nagkaroon na ng mga bahay-bahay. Wala namang bahay-bahay yan eh. Ayan sila nanay oh.
Naisama ko po kayo sa vlog ko Pumunta kayo rito, magpa-picture kayo kila nanay Ayan sila nanay Alright, let's go. Picture lang tayo sandali. Walan tayo ng konting drone shot. Then, targa na uli tayo. Para na tayo nasa freezer. Napakalamig. Wala tayong mic mga tropa. Pakita ko lang sa inyo yung nangyayari na rito. Landslide. +30 minutes, ang bagal natin Hindi ako makasabay May nararamdaman akong dumudulas Ba nangyari sa motor ko? Gusto mo ano yung mga upa mo nga? Ganunin mo lang yung ganunin mo lang yung harapan. Titignan ko lang. Tukod mo lang yung harapan. Sige. Ganun ka? Okay naman. Hindi kayo likuran na talaga. Either harapan o likod konti na lang. Malayo na rin yung binyayin natin. Tara. Wala na makita. Delikado na to.
Pagkakamali mo, diretso ka dyan. Ito, landslide to. Ayan, landslide yan. Adventure ang putik na yan. Kala ko yung dibot nang nahirapan ako. Mas matindi to. Kala ko nahirapan na ako sa dibot. Mas matindi pa pala rito. Pag bumiyahe ka ng dibot, wala na. Sisiw na lang. Ang angas, ang ganda. Banawe, 31 kilometer. Grabe, nakaka 31 kilometer pa lang tayo. Simula kanina, nung oras na. Hindi ka makahataw kasi. Sarap siguro maligo. Linis ng tubig, oh. Ganda, mga tropa. Nature. Kaya lang pag naligo ka dyan, sigurado, pag ahon mo, matigas ka na. Napakaganda. Naalala ko tong lugar na to. Isa na namin nadaanan. Wala, matutulala ka na lang sa ganda. Sulit ang pagod, sulit ang hirap. Lahat. Pagka ganyan yung mga tanawin na makikita mo, panalo. Busog ang mga mata. Parang nasa ibang bansa. Gandang lugar dito. Kailangan mo lang magsakripisyo sa biyahe. Hindi mo pwedeng makamit yung ginhawa kung di ka muna maghihirap. Pero ang pinakamaganda rito sa mga paghihirap, nag-e-enjoy ka. Gusto mo yung ginagawa mo eh. Ito pa isa oh. Also, sarap pagmasdan yung mga ganyang mga talon. Habang pinagmamasdan mong umagos, pumapatak yung tubig, parang mawawala lahat ng mga stress mo sa buhay. Purong nature lang talaga. Bundok, ilog, falls, kalsada. Sarap. Yan yung mga madadaanan nyo pagka papunta kayo kay Apo Wangud. Tara! Ito pa lang, panalo ka na. Kalsada pa lang, yung ruta pa lang, panalo na. Solid. Parang sarap magpalipad dito ah. Paliparan ko lang, ang ganda eh. Ganda ng tulay doon oh. Let's go! Ganda lang ng tulay dun sa baba.
maliit na kalsada, tapos may tulay. Merong mga mini waterfalls. Sarap lang din tignan eh. Grabe yung landslide na dito. Ang Bontoc Mountain Province, para ring Baguio. Dami na rin bahay. Napuno na rin ang bahay. Sagada, 18 kilometers sa Danga. Tinglayan, Tabok, kanan. O kanan tayo na yung proper ng Bontoc Mountain Province. Hula-hula na tayo ng daan ito, hindi na natin alam to. Hindi tayo makagamit ng Google Maps kasi pagka ginoogle Maps natin yung Buskalan dito, paikutin niya tayo kasi ayaw niya magpadaan dun sa merong close na road eh. Padiretso magmula rito Bontoc papuntang Buskalan bago magsadanga. Kaya pinapaikot niya. Ewan ko bakit di pa rin nila natatanggal yung close na yun. Napanood natin sa isang vlog, bukas na yun eh. Pinapadaanan na yun. Pero hanggang ngayon close pa rin sa mapa. Kaya pag sinearch mo siya, paikutin ka niya. Layo ng ikot. Kaya tama naman po pa, Buskalan po to. Dire-diretso. Buskalan. Kalinga. Thank you. Yun, pinapadaan niya na tayo. Nalagpasan na natin yung saradong kalsada. Malalim. Dito yung sarado siguro. Ayan. Ayan ang dadaanan yung mga troops. Papunta kay Wangud. Ayan Pangin. Tapos ayan, bundok. Puro bato. Mahirap dyan. May matipak dyan Bakit? Hinto tayo, kape muna tayo. Kape muna tayo, kape. Ang ganda ng view, nakakatulog ka. Yan mga tropa. At least na masishare ko sa inyo yung mga daan talaga papunta kay Wangud. Actually, yung dinaanan namin via Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Ifugao. Yun yung dinaanan namin. Pero pwede kayong mag-Baguio, Benguet Mountain Province. Yun yung isa pang alternative na daan papunta rito. Pero mas pinili namin yun papunta. Ngayon, pabalik, doon kami dadaan. Ikutin namin to. Kaya Cordillera Adventure talaga to. Ano tayo nang mabibili ang kape? Baka pwede magpatimpla. Wala, malapit na. 50 minutes. Hindi, gusto ko rin magpagpag. 50 minutes. Kape muna tayo. Gutom na, di pa kami kumakain ng kanin. Biskwit lang, tapos Milo. Dito raw yung boundary ng boundary na raw to ng Mountain Province sa Kalinga. So malapit-lapit na kami kay Apo Wangud sa Buskalan. Konti na lang. Nag-charge lang din tayo, mga trops. Lobat na lahat ng gadget natin. Para hindi natin mabidyoan yung papasok ng Buskalan. Ayan, dito may sari-sari store kahit pa paano. Nakapag Milo kami. Ayan. Wala ka man lang nadaanan na Ito lang yung nag-iisang tindahan na nadaanan namin. Ayan, ang dami raw ditong salanta ng Bagyong Uwan. Yung mga nadaanan pala namin kanina na puro landslide. Bagyong Uwan yun. Pero mo, mag-iisang buwan na pero ganun pa rin yung kondisyon ng mga kalsada. Kapit na tayo. Nakapagpahinga pero may challenge pa yung paglalakad. Lalakad pa tayo. Pero konti na lang yun. Tara, kakap na tayo. Kahit pa paano, may charge na yung natin, gadget natin. Thank you po. Tara, kakap na tayo. Let's go. Let's go mga trop. Ayun, delikado. Laglag ka kaagad yan. Nagkataon. Pagdating yata dun sa kay Buskalan na, may magsasangandaan na, paakyat na. So, magpapapicture tayo dun. Syempre, hindi pwedeng hindi. Isa rin sa iconic yung na yun yung signage na yun Hindi rin pwedeng magpalampasin yun. Hindi kompleto yung Buskalan trip kapag hindi ka nagpa-picture dun. Ayan yung mga dadaanan pa, mga tropa. Medyo matindi. Last na rides natin sa Dibut Beach. Ang buong akala ko, matindi na yun. Pero, mas matindi pa pala to. Grabe to. Dito talaga, puro bangin. Ilang kilometro to. Ayan pa. Pero yung mga tanawin yan, yan ang bubungad sa'yo. Kaya nakakapawi ng pagod. Pero itong rides na to, achievement to para sa akin. Para sa amin, ng kasama ko. Hindi mababayaran to, priceless to. Kasi nakatatak na to hindi na makakalimutan to. Kailangan lang namin kumpletuhin tong journey na to. Yun na yung dapat dun, dito. Grabe, bangin na to. West buhay. Bangin sa kanan. Ha. Kailangan lang natin kumpletuhin tong adventure na to, tong journey namin papunta sa Buskalan kay Apo Wangud. Kailangan namin makapagpatatak. Kailangan natin matintahan ni Apo
At least part na tayo ng history ng nag-iisang living legend na Mambabatok. Grabe, ang ganda. Ang ganda. Oh, napaka-solid. May nag-iisa pang bahay dun, oh. Nature na nature yung datingan nun, no? Ha? Ayun, no? Grabe yung bundok, no? Nag-uulan siguro sa ibang parte. Ito, may checkpoint. Good afternoon po. Maglilista po ba? Kay Apo po. Apo. Dito po ba? Sir, dito po ba yung yung sinasabi po nung kausap namin sa homestay na may mag-aabang, may mga nag-aabang na tour guide? O doon pa po yun? Dito po. Elmer po daw pangalan? Nandun na po siya. Doon po pala. Akala namin dito kasi. Dito po kami maglilista, sir? Hindi po. Sabi po namin doon sa babae, motor po kami. May babae po yung kausap namin sa homestay, tapos siya po yung nagsabing Elmer po raw ang maghihintay sa amin. Pangalan po nung kausap namin, Joyce Banaw. Sir, tabi ko lang, sir. Elmer po. Kay Ma'am Joyce. Sasakay kayo. Yung pag-akyat, di ba kuya, akyat yan sa kaliwa? Picture lang kami ron. Una ka na, Del. Picture tayo ron sa bago umakyat. Dito na tayo. Arating din. Kung papasok sa Buscalan Village. Tang na bagyo talaga. Grabe, oh. Huh. Putik. Putik. Grabe. Hindi ng adventure na tayo magagawa. Kailangan mo itapak kesa na mahulog ka sa bangin. So at least malapit na tayo. Bawi na yung pagod, puyat, gutom, yung sakripisyo natin sa biyahe. Makakita natin si Apo Wangod. Solid ang adventure na to. Malambot, malambot. Malambot. Hindi kumakapit yung malambot ang lambot ang lupa. Okay, success. Ito matigas na to. Success. Grabe yung pinagdaanan namin. Papunta rito. Ang ganda ng mga daanan. Napaka-solid ng daan dito. Total, ito gusto natin eh. Ito yung hanap ng katawan natin eh. So, mag-hike yata to. Mag-hike sila. 80 meter na lang. Scam Sabi dito, 80 meter na lang. Scam tayo Nasaan na ba talaga? Ito na yata yung Buscalan. Doon yata yung village nila. Touchdown. Grabe. Antindi.
na yung sapatos namin, no? Ewan ko kung abot tayo ngayon. Baka bukas na yan. Bukas? Pero umaga yan, boss. Sana umaga. Pangilan kami? Ay, bagay, doon pa natin malalaman yan. Eh, no? Saan pa park yung motor? Anong babayaran dito, boss? Register lang. Touchdown, Puskalan. Dadaanan din natin tong iconic na hanging bridge na to. Boss, tama ba? Boss, si Robin Padilla nagpagawa nito? Ngayong taon lang, boss? Tupad na rin, sir. Tupad na rin yung pangarap namin. Dalawa lang kami. Pinuntahan talaga namin. 14 hours na biyahe. Sulit. Galing pa kami. Bulacan kami doon. Sulit ang 14 hours na biyahe. Ay, may pulse pala. Oh, ayun oh. Dito yung pakyat. Basic lang pala. Nandito ka na oh. Ay, salamat. Mahihipo ko na rin. Robin pa din. Mahihipo ko na rin yung hanging bridge. Papicture tayo din sa kanya. Papicture tayo sa kanya. Ilang kapityan ba? Ayun oh. Yung pulse oh. Mga ilang minuto kaya lakaran yun? Yung pulse. Eh, may pulse dun oh. Ah. After 14 hours na biyahe, sulit. Yung marating mo na to. Hindi lalakaran mo na yung hanging bridge na dati pinapanood mo lang sa TV, sa cellphone. Ayun, nandito na kami, Edel oh. Woo! Success! Balis kami ng alas 12 sa Bukawi. Dumating kami rito saktong alas 2. 14 hours na biyahe kasama na yung mga pahinto-hinto namin. Sulit na sulit mga trops. Sulit na sulit. Masisilayan na natin yung Buskalan Village. Makikita na namin si Apo Wangod for the first time. Another record for the books na naman to. Dami naming sinuong ng mga landslide, putik, baha, mga pag, para lang mapuntahan tong lugar na to. And worth it talaga. Worth it. Sarap, sarap. Ano may akyatan natin? Basic lang naman yung akyatan kasi may hagdan. A few moments later. Hindi ko na makabang ituod ko. May nangihilot ba rito? Kanina okay pa, pababa eh. Kaya lang ngayon paket na. Basic lang.
Pero hinihingal na ako. Hirap pag walang exercise. Sa kanya, basic lang oh. Whew. Pahinga tayo, pahinga. Magpapalit din akong baterya. Tama lang desisyon. Ang asawa kong hindi sumama. Hindi ko sumama yung baka 5 oras bago tayo makaakyat nito. Sir, malapit na sir. Teka na sir. Hindi na lang sir. Pwede din sir. Buti na lang, di mo sinama sir rin. Buti na. Iyak talaga. Pahinga muna tayo. Baka hindi natin Wala na. hindi natin matagos to. Pahinga muna tayo. Hindi kayang persain. Walang sticker ng Jeepos sir. Hindi kasi ako nakapag-basketball eh. Kaya ano na eh. Malayo pa, boss? Ayun na ako. Puro pagmumotor na lang ginawa natin eh. Pinagawa ni Robin to. Dahil pumunta siya rito. Oh, nung pumunta sa dito, request niya po yan. Ay, si... Hindi, pero nung pumunta siya rito, nilakad niya hanggang ilalim. Hanggang sa ilog. Nagpatato rin siya kaya po. Apo, signature lang. Balikan din sila eh. Balikan lang din. Si Sara Duterte lang yung nag-stay dito ng pumunta rin overnight. Nag-overnight sa dito. si Sarah dito. Oh. Hindi daming post dyan ako eh. Oh. Nag-overnight siya. Hindi namin alam dito. Akala namin si Piolo. Si Piolo Pascual. Yung kay Robin? Oo, pumunta nga doon. Hindi, si Sara. Ay, Sarah. Akala namin si Piolo. Si Sarah pala. Pero vice president na siya. Si Piolo pumunta rin Last year lang. Oh, si Piolo pumunta rin dito. Kamag-anak nyo rin siya po. Halos lahat ng mga tao dito. Magkakamag-anak. Budbud tribe ang tawag sa amin. Budbud tribe. Budbud tribe pala yung kinakaaniban ni Apo. Apo Wangod. Ayun tour guide namin si Elmer. May number kayo, no? Boss? Wala eh. Wala. Okay, ando lang talaga. Sige. Ilagay na lang namin sa comment section niya mga tropa. Kanino kayo pwede mag-book. Matarik eh. Matarik. Matarik eh. Di ba tayo bukas? Oo. Hindi, kaya nga dahan-dahan lang. Mahirap, pagod tayo eh. Baka mabigla tayo. Huwag mong biglayin. Hindi, pagka pauwi, konti na lang ang akyatan eh. Konti na lang. Finally. Welcome to Buskalan. Dito na tayo. Yan si Apo. Pag di mabot yan, bukas na lang umaga. Punta muna kami rin sa homestay na tutuluyan namin. Ay, shit. Kayo po yung ma'am? Di po natuloy yung isang kasama namin. Nagbakot eh. Di tinayagan. Lapag muna namin gamit namin. Grabe. May kape dyan sa kape. Sige po. Saan ba tayo dito? Yan o. Isang kwarto. Dalawa na kami dyan. Mayroon pa ritong kape yan. Actually dito, mayroon pa sana kaya hindi pa tapos. Picture ni Apo. Pahinga muna. Hindi ako napagod sa rides. Pagod ako paakyat dito. Buti lang talaga, hindi na tuloy sumama. Hindi. Iyak. Ang layo ng number natin eh. Mabait yung mga lokal dito sa Buskalan Village. Very accommodating sila. May mga sinusunod din sila mga tradisyon na papabor naman sa ating mga bisita. Like yung pag pinahiram ka nila ng gamit dun sa homestay na tinuluyan mo, tapos kumain ka,
hindi nila papahugas sa yun. Hindi nila papahugasan sa yung pinagkainan mo. So sa tradisyon nga nila, bawal daw yun. So dapat sila ang maghugas ng pinggan na hiniram natin, na pinagkainan din natin. Mabait. Tsaka ngayon ko lang nalaman, dito rin pala sa Kalinga, bawal sila magtinda o magbenta, yan, ng bigas. Bawal din daw yun. Pati yung alak, yung gin, bawal din daw ibenta yun, bawal din daw tinda. Tinda, benta, bawal talaga. Pagdating sa bigas, palay, at saka dun sa gin. So yun, para at least pagka napunta kayo rito, alam nyo na. Ang Tinglayan ay isa sa mga bayan ng Kalinga na matagal nang tinitirhan ng mga iba't ibang tribo, kabilang ang Butbut. Dito matatagpuan ang Buskalan Village, isang lugar na kilala hindi lang dahil sa batok, kundi dahil sa matibay na kultura at tradisyon ng mga tao rito. Sa loob ng maraming henerasyon, ipinapasa ang mga kaugalian, paniniwala at respeto sa lupang tinatapakan nila. Sa gilid ng mga bundok, makikita ang mga hagdan-hagdang palayan, patunay ng sipag, tiyaga at talino ng mga ninuno sa pagsasaka. Ang mga palayang ito ay hindi lang pinagkukunan ng pagkain, kundi bahagi ng kanilang kasaysayan at araw-araw na buhay. Tahimik ang Tinglayan, pero bawat tanawin dito ay may kwentong baon ng panahon. Good morning, Buskalan! Kinabukasan, maagang nagising ang tropa. Presko ang hangin dito sa Buskalan, ibang klase. Bago ang lahat, syempre kailangan munang maghanap ng almusal. Naglakad kami papunta sa isang simpleng eatery dito sa village. Bawat hakbang, bawat tanaw ay isang paalala kung bakit sulit ang pagod ng biyahe. Ganito magsimula ang umaga dito sa Buskalan. Malamig, tahimik at payapa. Kain muna tayo ng agahan bago natin umpisahan ang araw. At ang susunod dito, magpapatato na tayo kay Apo Wangod. At pagkatapos kumain mga tropa, nakipagkwentuhan muna kami sandali sa mga lokal dito sa village. Habang naghihintay mag-umpisa ang tattoo session ni Apo Wangod. At dito nga mas lalong lumalim ang kaalaman natin tungkol sa kultura at tradisyon ng mga taga Buskalan Village.
Ayan, sila ate. Sila nanay. Thank you po ah. Thank you, te. Bye-bye. Paulitin po. Alright mga tropa, kakap na tayo. So, natapos na yung adventure travel namin dito sa Buscalan. So, magpapaalam na kami. Papaalam na kami sa Buscalan Village. Sakto lang din na nagpatato kami. Kaya po hangod. After that, nagpaakap kagad kami para hindi kami abutin ng gabi dito sa kalsadahan ng Kalinga sa Mountain Province. Maghanap pa kami ng matutuluyan nito. Titignan pa namin kung saan kami pupulutin nitong biyahe na to. So yun, paalam na. Paalam na sa Buscalan Village. Napaka-solid ng adventure. Nakakapagod man pero masaya. Ayan. Kahit pa paano nakadaupang palad namin si Apo. Blessing na yun. Salamat. Hanggang sa uulitin. Alright. Yan sa susunod na travel adventure natin mga tropa. So, kung umabot ka sa part nito, baka naman makahingi lang ng konting pabor. Paki-like and share naman mga tropa. Hindi lahat ng biyahe madaling makuha. May mga daan na kailangan munang paghirapan, pagtiisan, at pagdasalan. Ang Buscalan na hindi lang basta lugar. Isa itong pangarap na matagal na naming inasam. Inilalakaran mo na yung hanging bridge na dati pinapanood mo lang sa TV. Isang biyahe na matagal na naming pinagandaan. Makikita na namin si Apo Wangod. Mula sa paghanga lang noon, sa panonood ng iba na nararating ito gamit ang motorsiklo. Ay ipo ko na rin yung hanging bridge. Ngayon kami na mismo ang nandito. Nakadaupang palad ang isang living legend at naiwan sa balat ang markang hindi mabubura. Paalala na ang pangarap kayang abutin kapag pinagsikapan. Another record for the books. Isang biyahe na hindi malilimutan, hindi lang dahil sa layo ng narating, kundi dahil sa kwentong baon namin pauwi. Ito ang Buscalan. Ito ang biyahe. Dahil kay J-Force, hindi lang basta biyahe ang dala, kundi alaala. Abangan nyo ang susunod na episode ng ating Cordillera Ride Adventure. Grabe. Pakadilim. Ilaw mo lang aasahan mo rito kung wala ka FDL. Nako, nakadahan-dahan lang. Baka mamaya hindi natin alam, may bangin na yun. Kung nagustuhan mo ang ride na to, paki-like, share at subscribe. Mas marami pa tayong iikuting lugar. Kasama ka.